Okay mga kabihero, bago po tayo magsimula, maraming salamat pong muli, Huslintek, sa iyong mga nabigyan ng biyaya kahapon. Ay isa na po ako ron. Maraming salamat. Mukhang mapapadali na naman yung sahod natin pag ganito ang ating host, mga kabihero. Okay mga kabihero, nasa Matabungkay na po tayo. Medyo malayo po yung parking ng ating bus doon sa resort. Halos nasa 600 meters po. So yung pasahero po natin, dinadalhan po tayo ng pagkain. Katulad ngayon, oras po ng tanghalian. So ayan, dinadalhan po tayo ng sinigang na baboy, pritong tilapia, may saging, tubig. So medyo solve na po tayo rito mga kabihero. Lantakan na po natin to. Ayun, kain na po tayo. Ang daming sili. Hindi ba tayo kumakain ng sili? Baka tayo mag-apoy ang nguso nito. Ayos. So ito po yung supply na ating tanghalian ngayong araw. 2 araw po tayo dito sa Matabungkay. Bukas pa po ng tanghali yung balik natin sa Maynila. Ayan, dinalhan tayo ng kalamansi. Problema, wala naman tayong toyo. Wala tayong toyo. Ang dami nung sinigang. Mukhang parang bibitayin tayo. Layo. Lapit natin. Tapos yung okra nila hindi pinutol. Ayan o, napakahaba. Medyo matigas na yung okra. May fiber na. Wala ko silang dalang pagkain na lulutuin. Naka-package po doon sa kanilang resort yung kanilang pagkain. Kaya medyo hindi rin tayo pwede maghanap ng oras. Mag-aalauna na yung ating pananghalian. Sobrang lambot ng baboy nila. Baka kagabi pa ito niluto. Pinakain at lahat nagagantyaw pa. So pagkakain natin, matutulog. Alas 3 tayo nagising kaninang umaga. Sa bagay, yung reporting po natin ay alas 7. Ang problema dahil po dun sa ingkap, hindi tayo pwedeng gumising ng saktong-sakto lang yung oras. Tapos makikipagsiksikan tayo sa mga kalsada. Baka tayo madali po nung non-contact apprehension na policy.
napakamahal ng multa, libo. Tsagayin na lang po natin gumising ng maaga at pagdating sa destinasyon matulog. Saka po tayo magpapahinga. Yan, tilapia pa lang, sapat na, napakalaki. So ang pasahero hindi rin pare-pareho, talagang timing din. May pasahero na kuminsan kahit alam na kasama ka sa accommodation, nakakaligtaan ka pa rin, pero hindi ho natin sila masisisi kasi may mga sarili silang activity. Kuminsan nasusobrahan na ng nainom, pasensya tayo. Kaya ang opisina namin lagi may padalang allowance dahil just in case nga na ganon, hindi naman magugutom yung driver. Kung ilang araw ka, binibilang ng opisina yon para sa pagkain talaga sa mga personal na kukonsumuhin ng driver. Kaya lang siyempre kung napapakain po tayo ng pasahero, malaking bagay na po yun sa amin kasi yung 400 na allowance daily, instead na magastos namin, natitipid namin. Kaya malaking bagay pa rin na nakaka-timing tayo ng pasahero na responsable sa kanilang mga driver. Sakripisyo rin yung pagdadala mo ng pagkain sa atin dito sa parking. Dahil nandun pa lang ho sa bungad ng pagpasok ng Matabungkay yung resort. Katabi pa lang ho, halos katabi ng 7-Eleven. Kaso, wala hong parking para sa bus. Kaya obligado hong maghanap tayo ng medyo maluwag na parkingan. Mukhang safe naman itong ating naparadahan. Ayan, may dalawang baso dyan sa kabila. Galing Maynila rin, pero hindi natin alam kung kumpanya. Day tour lang sila. Siguro lilipat tayo dun mamaya sa may malaking puno para bukas mas malilim. Ang kagandahan lang po dito sa Matabungkay, marami hong makakainan sa malalapit. Hindi katulad doon sa mga ibang resort, halos naglalakad ka ng 25 minutes or magdadala ka ng bus para lang makakain, ilalabas mo yung sasakyan mo. Yung nilaga nila purong laman, wala man lang napahalo kahit kaunting taba. Kahit bawal sa atin yung taba, mas masarap pa rin yung lasa ng sabaw kapag may malambot na taba. Kailan siguro po itong lakas ng biyahe namin, siguro mga hanggang 2 linggo na lang magbubukas na po yung klase. At siyempre ang susunod na season
pag stable na ho yung schedule ng mga estudyante, mga educational field trips naman yung papalit. So mga ilang buwan din yan o ilang linggo na yung season ay mamamahinga. Hihintay ulit tayo ng mga ilang linggo pa. Ano problema sa labanos? Medyo hindi maganda yung amoy kapag kinakagat na natin. Pero nung mga panahon excuse me nung mga panahon na tumataas yung ating BP, meron akong isang kapitbahay na sabi sa akin, kung gusto mo ilang minuto lang bumaba yung BP mo, bumili ka na isang isang labanos, i-shake mo or tadtarin ng pino, pigain at kunin yung katas at yun ang lagukin. So ginawa po natin, totoo naman medyo bumaba yung ating BP kaagad, kaya lang talaga hong sakripisyo, talaga hong ubod ng baho. Pero kung kayo tumataas ang BP, try nyo. Blender nyo yung kapirasong labanos, kunin nyo yung katas, at yun po yung inyong inumin kapag masyadong mataas po yung inyong BP. Nasubukan ko na, epektibo naman. Kaya lang talagang magtakip kayo ng ilong habang nilulunok nyo. Kaya ako natatakot na magpa-BP eh. Mas marami akong iniisip kapag nakita ko mataas yung BP ko. Pinakikiramdaman ko na lang ho yung sarili ko. Okay, marami pa. Mukhang hindi naman ho natin mauubos ng isang upuan lang ito. Pansamantala, magpapaalam na po ulit ako sa inyo. Maraming salamat mga Katim Lintek sa lahat ho ng nagbibigay ng panahon para panoorin po yung aking video. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna tayo.